Hello everyone, welcome back. Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang may sugat sa puso na hindi nakikita ng iba? O may guilt, resentment, o lihim na kasalanan na pilit mong tinatago? Minsan kasi, mukha tayong okay sa labas. Nakangiti, nagtatrabaho, nagsisimba. Pero sa loob, may mga bagay na matagal na nating kinikimkim. At alam mo ba, iyan mismo ang tinatalakay ng Numbers chapter 5. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan ng katawan o sa mga batas ng Israel. Mas malalim ang mensahe nito. Gusto ng Diyos na maging malinis din ang ating puso dahil mahalaga sa Kanya ang relasyon natin sa Kanya. Sa Numbers chapter 5, iniutos ng Diyos na alisin ang anumang magdadala ng karumihan sa kampo. At kapag may nagawang kasalanan laban sa kapwa, hindi sapat ang pagtatago. Kailangang aminin, magsisi, at itama ang nagawa. Ipinapakita nito na ang kasalanan ay hindi lang nakakaapekto sa atin. Nakaaapekto rin ito sa ating relasyon sa Diyos at sa ibang tao. Hindi dahil gusto tayong ipahiya ng Diyos, kundi dahil gusto niya tayong bumalik sa kalayaan. Kung magiging tapat tayo, lahat tayo ay may mga bagay na kailangan nating isuko sa Panginoon. May pride, may unforgiveness, may guilt, may mga lihim na iniisip nating walang nakakaalam. Pero alam ng Diyos ang lahat. At ang magandang balita ay ito. Hindi siya lumalapit para tayo ay hatulan, kundi para tayo ay pagalingin. Kapag inamin natin ang ating kasalanan, hindi tayo tinataboy ng Diyos. Inaanyayahan niya tayong bumalik sa Kanya. Ang tunay na kalinisan ay hindi nanggagaling sa sarili nating pagsisikap. Ito ay nanggagaling sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kapag lumapit tayo sa Kanya ng may pagsisisi at pananampalataya, nililinis niya hindi lamang ang ating ginawa, kundi pati ang ating puso. Hindi tayo kailangang manatiling bihag ng kahapon. May bagong simula ang Diyos para sa bawat taong handang lumapit sa Kanya. Mayroon bang bahagi ng puso mo na matagal mo nang itinatago sa Diyos? Hindi dahil hindi niya alam, kundi baka natatakot kang ilabas. Pero ang Diyos ay hindi naghihintay para husgahan ka. Naghihintay siya para yakapin ka at baguhin ka. Minsan ang pinakamahirap na paglilinis ay hindi ng ating kamay, kundi ng ating puso. At doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao. Hinahanap niya ang pusong tapat at handang magsisi. Ang pagtatago ng kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos. Pero ang pag-amin at pagsisisi ay naglalapit sa atin sa Kanyang biyaya. Kung may, kung may bagay kang matagal nang dinadala, huwag mo nang dalhin mag-isa. Lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang lahat. Hindi siya nagugulat sa mga kahinaan natin. Mas gusto niyang marinig ang isang pusong nagsasabing, Lord, kailangan kita. No. Alam ng Diyos ang bawat suklok ng iyong puso. Accept, tanggapin na kailangan natin ang kanyang paglilinis at kapatawaran. Trust, magtiwala na kay Kristo may kapatawaran, bagong simula at malinis na puso.
Let us pray. Panginoon, salamat dahil kilala mo ako ng lubusan at mahal mo pa rin ako. Turuan mo akong maging tapat sa iyo. Ilantad mo ang anumang bagay ng mahadlang sa aking relasyon sa iyo at bigyan mo ako ng lakas na magsisi at magbago. Salamat dahil sa pamamagitan ni Jesus ay may kapatawaran, kalinisan at bagong simula. Tulungan mo akong mamuhay na may pusong malinis at buhay na nagbibigay ng kalwalhatian sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion today. Kung may natututunan ka, ibahagi mo rin ito sa iba. Baka ito rin ang paalala na kailangan nilang marinig ngayon. At tandaan, hindi hinahanap ng Diyos ang pusong walang pagkakamali. Hinahanap niya ang pusong handang lumapit sa Kanya at hayaang baguhin niya ito. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating devotion. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.